naman po natin ngayon, gagawa tayo ng isa sa paborito ko pong appetizer. So, gagawa po tayo ng dynamite. At syempre, hindi mawawala yung pinakang tips po natin kung paano natin mas palulutungin yung wrapper ng ating po dynamite. Okay, so, ito pwede na natin itinda na pang street food. So, mabenta na din po ito. Pwede itinda ng luto, pwede itinda ng hilaw. So, bibigyan ko po kayo ng pinakang packaging natin dito kung paano natin babalutin. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung ating pong costing. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Kaya diyarin ko lamang po yung ating carrots and then mamaya sisimulan na natin yung pagluluto ng ating pong dynamite. So, ito pong ating pork giniling. Gigisa po natin ito ng mabilisan. Kumbaga parang nag-iba lang yung kulay is pwede na po yon. Pero optional. Kasi pwede rin naman po natin na i-mix-mix na lamang po yung ingredients. Pero mas bet ko talaga iginigisa ng saglit para talagang lutong-luto yung loob ng ating dynamite. Maglalagay lang tayo dito ng kaunting oil. Yung ating bawang. So, isunod na din natin ang sibuyas. Isunod na din natin itong ating pork giniling. So, dito, sa ipapalaman natin, madaming pwede. Pwede tayong gumamit ng tuna. Pwede tayong gumamit ng beef. Pwede ang chicken. So, nakadepende po sa atin. So, ngayon, isunod na din po natin itong carrots. So, hindi ko ilalahat. Kalahati lamang po nitong isang carrots na niyadiyad ko kasi medyo madami. Kapag medyo naluto na natin, ilagay na po yung mga pampalasa. Yung ating paminta, magic sarap. So, ito, optional. Pero kung anong gusto natin ilagay ng pampalasa, so, pwede po yun. Iodized salt and then paprika. Okay, so ngayon, imimix lamang po natin ito ng mabuti. At kapag nag-iba na ang kulay ng ating giniling, so, pwede na nating i-off fire. Wala pa pong 5 minutes, luto na po kaagad itong ating giniling. So, ganun lang siyang pabilis. Huwag nating i-overcook. So, habang iniintay nating lumamig, ito pong ating palaman. Ngayon, ito po yung sili na gagamitin natin, siling green. So, ayan, mas maganda, mas mahaba, and then tuwid. Para mas madaling magpalaman. Okay, so, ang ginagawa ko dito, pinuputol ko yung dulo. Para pantay. Para hindi mabutas ba yung dulo ng wrapper. Para safe. Diba? And then, ito, hihiwain ko lang dyan para mas mapalaman natin ang ayos. Tapos, saka natin hihiwaan pababa. So, kakayudin lang natin yung gitna. Tanggalin natin yung buto at saka yung yung pinaglalagyan ng buto. So, diba, ganun siyang kalinis. So, itong natitira, ganun lamang din po yung gagawain ko. Puputulin yung dulo. And then, hihiwaan dito sa taas na pantay. And then, hiwa pababa. Letter T. Tapos ito, bago po natin in-slice, hinugasan na din po natin. At kapag binalot po natin ito, maglalagay tayo ng cheese. So, kung itatanong nyo kung ano yung cheese, daily queso po lagi yung ginagamit ko. Ang size po nito ay medium. Okay, so, yung dami ng ilalagay natin, so nakadepende na po yun sa atin. Kasi, diba, hindi naman same-same yung maibibili nating size ng sili. Basta mahalaga doon, ayan, malagyan natin ng palaman yung loob. So, dito po sa ating sili, makakapaglagay tayo ng 1 tablespoon. Ngayon, dahil mahaba yung ating sili, 2 cheese yung ilalagay natin. Kumbaga, pagdudugtongin po natin para bawat kagat ay meron pong cheese. Yan. So, pwedeng itupin muna natin yung dulo para magandang tingnan. And then, saka po natin ikotin. Okay, so ganun lamang po yung gagawin natin dito sa ating po mga siling haba. So, kapag nabalot ko na ito lahat, so magbabalik tayo. Ayan, excited tayo. Magpiprito muna tayo before sa packaging. Bibigyan ko kayo ng idea. So, medyo maingay ngayon kasi nagpiprito kami ng lechong kawali. And then, doon sa ginawa natin, meron labas na giniling doon sa kalahating kilo. Kaya, ginawa na po natin Shanghai. Sayang naman, di ba? Kukosting natin yan mamaya. Magpainit muna tayo ng ating oil. Pinakang tips ko sa inyo para mas malutong yung ating pong mga pinipritong Shanghai, dynamite. Maglalagay lang tayo ng kaunting suka. Okay, so estimate 1/2 tablespoon to 1 tablespoon yung ilalagay po natin. So, ito, inilalagay ko kapag hindi pa buhay yung apoy, hindi pa mainit yung mantika. Kasi kapag inilagay po natin yan,
na mainit pa yung mantika, so ang mangyayari niyan, magpa-fireworks po yan. So kapag ganyan tumutunog-tunog na, pwede na tayo maglagay nitong ating pong sili. So, dahil luto na yung ating pong dynamite, ang ganda ng pagkakaluto, tingnan nyo naman, tuwid na tuwid, talagang lutong na lutong yan. Bibigyan ko muna kayo ng idea sa packaging po natin. Ito, halimbawa kung ititinda natin ng hilaw. So, pwede natin itong ilagay sa freezer pagkagawa po natin para hindi po masira yung karne. Yan, pwede tayo maglagay ng 4 pieces, pwedeng 8 pieces, di ba? Paumbok lang yung lagay. Pwede natin itong balutin ng cling wrap. At pwede rin naman po na plastic po lamang. Yung Dura Plus ang brand kasi makalpal po iyon. Kulay orange. So, sisilang po natin yan or i-tape, pwede na. Ang lagay na po ito sa freezer. Mabilisan na po natin kasi yung ating dynamite paubos na. Buti na palingon ako. Ubus na sana siya. Wala nang titikin. Madaming sausawan na pwede ha. Pwede yung sweet sauce na ginagawa natin. Pwede rin yung sweet and sour sauce. Meron na din tayong procedure kung paano yung gagawin. At pwede rin po ito sa suka. At pwede rin naman po ito sa mayonnaise. Kung gusto natin ng maanghang, pwede tayong maglagay dito ng hot sauce. Kung ayaw naman natin, so maglagay tayo ng ketchup. Medyo kanina pa ito mga katipid tips kasi nag-costing pa, nag-picture pa, pero ang lutong-lutong pa rin. So, merong sili kasi, di ba, na talagang maanghang, talagang literal na maanghang. So, itong sili na to, ewan ko, naka-check po tayo, na talagang wala siyang anghang. Isaw-saw naman natin sa mayonnaise. Ang sarap po nitong ating dynamite, yung pinakang cover, ang lutong, at yung pinakang lasa sa loob, talagang ang sarap niya. Mas masarap talaga kapag merong cheese. Mas type ko yon kasi parang bumabalanse yung lasa niya. So, itong sweet sauce natin, yung lagi kong ginagawa, try natin kung bagay din. Mas bagay pa to kumpara sa mayonnaise. So, kung hindi nyo pa po napapanood itong sweet sauce na to, kasama po doon sa video ng barbecue, at saka doon sa ihaw-ihaw business. Hindi pa po kayo nakakatry ng dynamite, ako na po ang nagsasabi sa inyo, itry nyo na at sigurado ulit-ulitin po ninyo. Lalo na kapag mura po yung sili at lalong-lalo na kapag bigay po yung sili. Okay? So, salamat po sa nagbigay ng sili. Ito po ay galing Pampanga. Ayun, siguro kaya hindi siya maanghang, kaya masarap. Ayun, sarap. Walang anghang. Kung gagawin natin itong extra income, magkano po kaya at tipid tips yung bentahan po niyan. Okay? So, ngayon, mag-costing na po tayo. So, yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin at magkakosting pa rin po kayo na sa inyo. Kasi iba't iba nga po yung presyo na nabibili po natin, di ba? So, ito estimate po natin kung paano po natin siya i-costing. So, umpisahan po natin doon sa ating pong giniling. So, yung kalahating kilo po, nabili ko ng 150 pesos. And then, doon sa carrots po natin, 15 pesos. Bawang at sibuyas, 7 pesos kasi medyo mura po ang sibuyas po ngayon. Sa pampalasa na inilagay po lahat natin, sabihin na lamang po natin na 10 pesos pero labis-labis pa po yun. Total po lahat ay 182 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa magagawa po natin. So, itong nagawa po natin dynamite, 30 pieces po ito. Pero meron pa pong labis, kaya ginawa ko na po siyang Shanghai. Dito, naka 16 pieces po tayo. Kaya ang total po lahat, makaka 46 pieces po tayo sa kalahating kilo. So, kapag i-divide po natin yon, so may puhunan po na 3.95 dun sa karne po na ipapalaman po natin dun po sa ating sili. Ngayon, i-times po natin sa 30 pieces na nilagyan po natin ng palaman. At ang kakalabasan po nun, 118.5 yung pinakapuhunan po sa karne na nagamit po natin dito sa 30 pieces. Okay, so magpa-plus pa po tayo dyan ng other expenses. So sa wrapper po natin, naka 30 pieces lamang po tayo, pumapatak ng 18 pesos. Bali, ang 50 pieces, 30 pesos. Okay, so sa sili, lalagyan na din po natin ng pinakang costing. Pero ito nga po ay bigay sa akin, syempre, i-costing na din po natin. Sa kalahating kilo, 40 pesos po yun. Sa cheese, isang box po yun, 35 pesos. Okay, so kung ititinda po natin ito ng luto,
So, mag-a-add po tayo dito ng oil. Ngayon, sabihin na po natin na 15 pesos kasi 30 pieces lang po itong nagawa po natin. Ang total po lahat ay 226.50 pero magpa-plus pa po tayo dyan ng ating gas and kakaluto and then yung pinakang labor po natin. Sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi konti lang naman po yung ginawa po natin. Kalahating kilo lamang po. Kaya ang total po lahat ay 256.50. Ngayon, i-divide po natin sa 30 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po nun, 8.55 po yung pinakampuhunan po natin kada isang piraso po ng atin pong dynamite. Yung pagbebenta pa rin po nito, nakadepende po sa atin. So ako, base po dun sa laki ng ginawa po natin, pwede po natin itong ibenta ng 15 pesos each. So kapag minus po yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo ng 6.45 po kada isang piraso. Ngayon, i-times 30 po natin at ang kakalabasan po nun, 193.50 yung posible po nating tubuin sa kalahating kilo. So ngayon, sasabihin nyo, at itipid tips, meron pa po yung sausawan, meron din po yung packaging na baso, so mura lamang naman po yon. So yung putal na 43 pesos, so doon na po yung pinakang costing po natin. So estimate, sa kalahating kilo, tutubo po tayo ng 150 pesos. So imagine mga katipid tips, sa kalahating kilo lamang po yun. Paano na kung naka 2 kilo na, 3 kilo na, di ba? 4 na kilo na. So malaki yung posible po nating tubuin. Basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga, diskarte, at lagi po yung consistent. So, hindi po imposible. Nakitain po natin yung ganong halaga kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo ngayong 2026. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!